Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot ng kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw ay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Webes tayo ngayon, ika-19 ng Marso 2026. Sa ulo ng ating mga balita, pagpapatupad ng fairing quiz sa mga pampublikong sasakyan ngayong araw. Naunsyame, hinarang ng Pangulong BBM. 180,000 na mga pulis ipakakalat naman para sa nationwide transport strike. Pamahalaan may alok na libreng sakay sa mga commuter. Emergency Power Bill, pinagtibay na ng Kongreso, perma na lamang ng Pangulong kulang. Pero mukhang nagdidili-dali din ang Pangulo. Impeachment complaints laban kay BP Sara idiniklarang sufficient in grounds. Hearing proper kasado na sa March 25. Dalawang kasulihan sa Nueva Vizcaya at Eastern Samar kinasuhan daw sa overpricing. Amihan magdadala ng maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan sa Northern Luzon ayon naman sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na makararanas na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ang ilang lugar sa Northern Luzon dulot ng Northeast Monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, partikular na mararamdaman ang naturang kalagayan ng panahon sa Cagayan, Isabela at Aurora. Asahan naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap. Napapawari na may kalat-kalat na pag-ulan sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, rest of Cagayan Valley. Samantala, localized thunderstorms naman ang magdadala ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan, pagulog at pagkidlat sa Metro Manila sa nalalabing bahagi ng bansa. Paalala ng Pag-asa, ang severe thunderstorm ay maaaring magdulot ng flash floods at landslide sa mga delikadong lugar. Dalawang gasolinahan sa Nueva Vizcaya at Eastern Samar ang kinasuhan ng Philippine National Police dahil sa overpricing ng mga produktong petrolyo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randall Tuanio, na tunugan ang profiteering kasunod ng masusing monitoring at validation katuwang ang Department of Energy. Nagugat ang investigasyon sa mga sumbong na natanggap ng otoridad sa pamamagitan ng 911 hotline mula sa mga concerned citizen. Matatandaang nagpasaklolo na ang DOE sa pambansang pulisya upang higpitan ang pagbabantay laban sa mga gasoline stations na tumatangging magbenta ng langis o kaya naman ay nagpapatupad ng hindi otorisadong price hikes. Samantala, kinumpirma rin ni Tuanio, umabot na sa kabuuang 372 gasoline station sa buong bansa ang pansamantalang nagsara ng operasyon hanggang kahapon. Bunsod pa rin na patuloy na pagsipa ng presyo ng langis at ang sinasabi ng iba, wala daw tayong stock. Wala na silang stock. Pero sabi ho ng Malacanang, don't panic. Everything is under control. Wala pa naman tayong problema. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, mga mamis,
Laundry Day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mantsa? All you need is pride. Ba't papahirapan ang self ko sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stay away formula, tanggal ang matitindi mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Dead on the spot ang municipal councilor ng Paglas, Maguindanao del Sur ng pagbabarili ng armadong kalalakihan sa tapat mismo ng kanyang bahay sa barangay Poblasyon kahapon ito na umaga. Kinilala ang biktima na si Samuan Kitalok, miyembro ng Paglas Sanggunian Bayan, at nagtamo ito ng tama ng bala sa katawan. Agad naman tumakas ang hindi pa nakikilalang suspect sa kain ng kulay itim na motorsiklo. Batay sa police report, nakaupo sa tapat ng kanilang bahay ang biktima, kausap ang kanyang kapitbahay ng lapitan ng mga suspect, agad na pinagbabaril. Naniniwala naman ang mga kamag-anak at kakilala ng biktima na posibleng may kaugnayan ng pagpatay sa kanyang aktibo at lantarang pagsuporta sa mga police law enforcement activities sa kanilang bayan. Arestado naman ang Vice Mayor ng isang bayan sa Camiguin matapos na makuna ng illegal na droga at baril. Ayon kay PDEA 10 Regional Director Alex Tablate, kinilala ang suspect na si alias lamang na Tata, 68 years old. Bakit? Bakit naman ayaw yung pangalanan si Councilor, Vice Mayor? Isinagawa ng mga otoridad ang operasyon alas 11:50 ng gabi sa Parok 3, Barangay North Poblasyon, Ginsiliban, Camiguin. Nasamsam mula kay Vice Mayor ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet ng shabu, nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 pesos. Nakunan din siya ng 9mm pistol at mga bala. Nasa kustodiya na ng PDEA 10 si Vice Mayor habang sumasailalim sa investigasyon. Nasabat naman ng mga otoridad ang aabot sa 6.46 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa isang checkpoint sa Maguindanao del Norte. Nahuli ang kontrabando sa loob mismo ng isang cement mixer truck. Inarang ito sa routine inspection sa sitio Marayag, Barangay Bayangan Norte sa bayan ng Matanog. Ayon sa PNP, laking gulat ng mga ahente nang may malaglag na kahinahinalang pakete mula sa loob ng mixer drum. Kaya agad naman silang nagsagawa ng masusing inspeksyon. Bunsod nito, kumpiskado ang kabuuang 7,550 rims ng iba't ibang brandang sigarilyo matapos mabigo ang driver at ang helper na magpakita ng anumang kaukulang dokumento nasa loob ng mixer. Akala niya may tatago ha. Sino nga naman mag-iisip nasa loob ng mixer sigarilyo? Arestado ang 30 anyos na truck driver at 20 anyos na helper na kapwa residente ng Zamboanga City. Magandang umaga, Pilipinas! Yan ang patunay na wala kang krimeng may tatago. Bakit? Minalas eh. May nalaglag. O edi yun, nakita. Ay nako. Mga misis, ay amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15. Oy, nagbabalik ha sa March 29 na ang paboritong Link Bingo event ng bayan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang kabuuang premyo 2.9 million pesos tax-free. Ang ungunahan ng Casino Pilipino Angeles ang 1K pesos for 2 million peso nationwide Link Bingo Games. Lalaroin ito sa mga sangay ng Casino Pilipino sa Bacolod, Cebu Puente, Grand Regal sa Davao, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Olongapo at Tagaytay. Kaya sabay-sabay po ang laro mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Sa halagang 1,000 pesos per ticket, makakakuha ang bawat kalahok ng 4 na bingo cards na pwedeng gamitin sa 10 laro. Meron pong 100,000 pesos na premyo sa bawat game doon sa unang 9.
Pero yung ikasampu, yung huling round, ang nakatayan po ay guaranteed na 2 million pesos must go jackpot prize. Ang Link Bingo Series na ito ay bahagi ng programa ng PAGCOR na maghatid ng kapanapanabik ngunit responsableng gaming experience at mailapit ang bingo sa mas maraming Pilipino. Para sa karagdagan detalye, tawag po kayo sa 0906-574-1935 o maaari din bisitahin ang www.casinopilipino.ph o i-follow ang official Casino Filipino Facebook page. Suspendido muna ang expanded number coding scheme sa Biyernes sa March 20. Bukas po yan, araw ng pagbagunita ng Idul Fitr. Sa isang advisory, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, otomatikong suspendido ang coding tuwing opisyal at special non-working holiday. Dahil dito, malayang makakabiyahe ang mga sasakyan na may mga plakang nagtatapos sa 9 at 0 sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila sa naturang araw kung meron kayong gasolina. Kung wala, pumirmi kayo. Pinapayuhan naman ng MMDA ang mga motorista na planuhing mabuti ang kanilang biyahe, lalo tinaasahan na naman ang pagdagsa ng mga biyahero sa mahabang weekend. Paalala rin ng ahensya, lagong sundin ang mga panuntunan sa mga kalsada para iwas disgrasya at abala. Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-iingat ng Philippine National Police ang mga mahihilag mag-vlog gamit ang Artificial Intelligence o AI sa kanilang mga video. Ito ang babala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. makaraang i-flag ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kumakalat na AI-generated video kung saan makikita ang isang pulis na muna'y gumagawa ng kalokohan sa loob ng isang fast food sa isang fast food restaurant. Ayon kay PNP Chief Nartates, magamat suportado nila ang digital transformation, hindi dapat gamitin ang AI para sa clout chasing na content na nakakasira sa imahe ng buong kapulisan. Paalala ng PNP, pinapayagan lamang ang mga uniform officers na mag-vlog kung ito ay may kaugnayan sa opisyal na aktibidad ng pulisya at may konsiderasyon sa seguridad. Samantala, inatasa naman ng Anti-Cybercrime Group natuntunin ang pinagmulan ng nasabing peking video upang makapagharap ng kaukulang kaso sa mga nasa likod nito. 18 minuto na makalipas ang alas 4, inaasahang makatutulong naman ang isinasagawang road repairs ng Department of Public Works and Highways sa Andaya Highway. Ito ay sa Camarines Sur para mapagaan ang daloy ng trapiko sa nalalapit na Holy Week Rush. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga natapos ng repair works ang reblocking ng Manangle Village sa Pokot at ang road sleep repair sa bayan naman ng Lupi. Sinabi ni Dizon, mabebenepisyohan nito ang mga bumibiyahe galing at papuntang Bicol, gayon din ang biyaheng Visayas at Mindanao na dumadaan rin sa Andaya Highway. Ang naturang kalsada ay bahagi ng Maharlika Highway na nagsilbing major corridor para sa mga southbound traveler at kadalasang nakararanas ng heavy traffic lalong-lalo na tuwing peak travel periods dahil nga sa, halimbawa, katulad nga nitong Magsisimana Santa. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better ang News. TNVS. Trending and Isang isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hori. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Trend, Master Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising
Gigising sa inyong umaga, mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Sa umaga ho sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga taga Lloydsminster, Canada, good morning. Sa mga taga Toronto, sa mga suki natin dyan po sa New York, USA, hindi ko ba, good morning! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa po ni Sherwin Alparo kasama ang Pride Detergent ay nasa Barangay Olympia, Makati City. Ayan na, lakasan nyo na ang inyong radyo telebisyon dyan sa Barangay Olympia, Makati City. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay enlighten. Ayan ha. Maya-maya, we will be enlightened. Later, we will be enlightened by Joyjon Baladrite ako live from Washington. Kung anong nangyayari ho doon, ha? Enlighten. Ayan. Sa Tagalog, maliwanagan. Sa Cebuano, klaruhon. Sa Ilocano, ipalawag. Ayan, ha? Yan po ang ating word of the day. Maganda umaga, Pilipinas! Live mula sa Washington, kasama na natin si Joyjon. Joyjon, good morning. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Sa ika-19 na araw ng giyera sa gitnang silangan, sa pagpapatuloy ng pambobomba ng US at Israel sa bansang Iran, natamaan ng mga missiles ng ang Pars gas field. Ito, Kuya Angel, ang tinaguriang world's largest natural gas deposit na nag-uudyok sa Iran na kanang tutugon sila sa pag-ataking ito, sa panibagong pag-atake, at gagawin daw nila ay atake din sila kung magpapatuloy ito sa mga oil at gas deposit o gas depot sa buong gitnang silangan. Sa pandinig ngayon sa US Congress, inuulat ng mga opisyalis ng US Intelligence na ang pwersa ng Iran military forces ay buo pa din, pero kalahati ng pwersa nito ay paralisado na. Sa ulat naman ng Israel military, napatay nila sa panibagong atake ang pinuno ng Intelligence Minister ng Iran na si Ismail Khatib at si Ali Larijani, isang top intelligence officials at veteran negotiator ng Iran. Dahil dito, pumalo na ang presyo ng crudo sa world market mula sa $100 kada bariles. Ito ngayon, Kuya Angel, ay tumaas na ng 5% at nasa $108 kada bariles. Samantala, nadismaya naman si US President Donald Trump sa mga kaalyado ng bansa sa Europa dahil sa pagtanggi ng suporta sa Amerika at Israel sa pagsisikap na buksan ang Strait of Hormuz. Binatikos din ng White House ang ilang mga opisyalis at ilang mga opisyalis ng US Intelligence sa ginawang pag-resign ni Joe Kent, ang pinuno ng US Counterterrorism Director. Mahigit sa 300 katao na ang nasawi sa Iran, Kuya Angel, ayon sa US-based Iran Human Rights Group na HRENA, ay 900 na ang nasawi sa Lebanon at sinasabi ng Lebanese Health Ministry. Dosi-dosinong nasawi na sa ibang lugar at buong gitnang silangan kabilang ang 3 tropa ng Estados Unidos. Samantala, tutungo ngayon sa Dover Air Force Base sa Delaware ang ilang matataas na pinuno ng US military sa pangunguna po yan, Kuya Angel, ng US President Donald Trump para sa tinatawag na dignified transfer. Ito ang huling pagpapatuloy o pagpupugay sa 6 na magigiting na sundalo ng Amerika na nag-alay ng buhay sa kasalukuyang giyera sa Middle East. Ang 6 na bayaning ito ay miyembro ng Air Force na nasawi noong nakaraang linggo sa malagim na crash ng kanilang KC-135 aircraft. At ito ay kinabibilangan nila Major John A. Clymer, 33 taong gulang, Captain Ariana G. Sabino, 31 taong gulang, Technical Sergeant Ashley Pruitt, 34 years old, Captain Seth Koval, 38 years old, Captain Curtis J. Angst, 30 years old, at Technical Sergeant Tyler It's Simons, 28 years old. Kuya Angel. So, gaganti na naman ang Iran. Titirahin niya na naman yung mga kaalian, yung mga kalapit bansa niya. Kailan matatapos itong baka? Akala ko ba nag-uusap na sila para matigil na to? Mayroong backdoor na usapan. Pero wala pang katiyakan kung kailan ito matatapos, Kuya Angel.
Wow. Teka muna, kahapon may binabanggit ka na isang development na makaka-apekto dito sa Pilipinas dahil meron tayong mga sites. Tama ka dyan. Pero hanggang sa mga oras na ito ay Wala pa. doon muna natin itutungon ng ating balita. Okay, so wala pang... Pero, Oo. Hindi pa lumalabas. Ang sinasabi lang dito sa ulat ng State Department na laging maghanda at maging red alert. Okay. So ganitong mga development. 108 today, ano? Yung per barrel. Okay. At Yes. ang price ngayon ng gasolina dito sa amin, Kuya Angel, sa national average ay $3.84. Ang pinakamastaas pa rin na presyo ay sa California na $5.56, Kuya Angel. Ba't dyan sa inyo bumababa? Hindi, per gallon yan ha. Per gallon yan, hindi ho per liter. So, Per gallon po ito. Per gallon. Dito sa District of Columbia sa Washington DC ay $3.94. bakit mas mababa dyan sa inyo? Ba't bumaba? Nagpalabas na kasi ng gas reserve ang Amerika. Kaya kampante kami ngayon sa aming presyo ng aming mga gasolina dito. Kasi kailangan nyo talagang gasolina dahil nga sa may ano ulit dyan, di ba? May snowstorm? Mayroon pa rin. Ngayon ay ang nararanasan namin ngayon ay malakas na hangin na pumapalo ngayon sa 25 miles per hour. Pero kahapon, itong nakalipas na mga araw, Lunes at kahapon, Tuesday, ay pumapalo sa 30 miles per hour na hangin at pumapalo hanggang sa 70 miles per hour. Talagang, pero ngayon, malamig pa rin po, Kuya Angel. Kaya kinakailangan magsuot pa rin ng mga jacket, mga kakapal na jacket. Okay, so walang walang mga pulong, walang mga kinakausap si President Trump diyan na mga leader ng ibang bansa relative to possible ceasefire. Wala. Puro backdoor channel ang ginagawa nila ngayon, Kuya Angel. Sige. Maraming salamat sa mga latest development na yan, Joy Jun. Medyo lalo akong nalungkot. mukhang Lahat tayo ito lang ang sinasabi ng karamihan at lalo na ako syempre manalangin po tayo sana matapos na ang giyera nito sa gitnang silangan. Maraming salamat, Joy Jun. Si Joy Jun Balarete ako live mula po sa Washington. Maganda umaga, Pilipinas! Lungkot naman development yun. $108 per barrel na ho ang presyuhan ng crude oil sa US. Ano ha? Sa kanila doon, bumaba ang presyuhan kasi meron silang oil reserve na i-release. Sa atin, wala na tayong i-release. Wala naman tayong i-release. Jesus, may Ginoo. Kaya sa kangkungan ho tayo pupulutin. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, baka kayo may mga importanteng lakad, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation of family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pasayahin nga muna natin ang umaga. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Mamigay na lang muna tayo ng pera. Pandagdag din ho ito sa pambili ng gasolina. May kasama ng nahuli si Sherwin Alparo mara dyan sa barangay Olympia, Makati City. Nawawala si Sherwin. Yuhu! Maganda umaga, Pilipinas! Yung binabanggit ni nag-uusapan namin kanina ni Joy John, meron hong mga initial information doon na nakadagdaning maglabas ng paalala ang Washington kaugnay naman ng mga nakakalat na mga
EDCA sites dito po sa ating bansa. Na magpapasaklolo ang Department of Public Works and Highways sa mga scientists mula sa Project Nationwide Operational Assessment of Hazards o Project NOAA para maayos ang kontrobersyal na Matalahib Creek Pumping Station sa Quezon City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, sakop nito ang hindi pa rin natatapos na flood control project sa Barangay Talayan at Barangay Santo Domingo sa lungsod. Sa halipan niyang makatulong sa paglaban sa baha ay pinalalamang nito ang sitwasyon sa lugar dahil sa maling disenyo sa master plan. Sinabi ni Dizon, isa sa mga pangunahing problema ng Matalahib Creek Pumping Station, nahaharang nito ang tubig galing sa Balintawak. Kaya nagkakaroon ng matinding pagbaha. Para magkaroon ng mabisang solusyon dito, sinabi ng kalihim, magbibigay sila ng mga posibleng option sa Project NOAA na sila namang magre-rekomenda kung anong pinakamainam na gawing hakbang. Balikan na natin si Sherwin. Angel, eto nga at nahuli natin itong bigasan sa Barangay Olympia dito sa Makati na nakatutok sa DZRH. Tatay, pangalan nyo? Pampilo Togano Jr. Si Pampilo Lacson. Yes, sir. Hindi ba? Togano. Pampilo Togano. Si Tatay Pampilo Togano na palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo, sir. Yung anong oras kayo nagbubukas ang bigasan? Alas 3:30. Alas 3:30 nakabukas na ang radyo, nakabukas na rin ang bigasan. Yes, sir. Nakatutok na kagad sa Hindi, DZRH. tsaka syempre maraming Opo, yan ang balita mamimili. talaga number 1 yan eh. Ayan. Anong probinsya mo, Tay? Bicol po. Bicol, Uragon si tatay. Opo. Oo. Kumusta? Saan ho sa Bicol? Sa Catanduanes po, sir. Catanduanes, Diyos maray aga, manong. Ayan. Mabalos sa tabi. Ayan. Sige, bigyan na natin yung premyo, Sherwin, para huwag mong madisturbo yung pagbibenta ni tatay. Tatay, sino paborito mong announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmores. Angelo Palmores, ito meron kang 1,000 pieces. Sa iyo po yan. Ayan. Salamat po, sir. At kailangan masagot nyo ng ating word of the day para makuha nyo yung ating additional na mga premyo. Yes, sir. Hindi po yun ang word of the day. Sorry po. Hindi. Ano ang ating word of the day? Ang ating word of the day ay? Ilaw. May light din naman yun eh. Enlighten. Enlightened. Enlighten. Ayan. Enlighten. Dahil dyan, nakuha mo ang ating medium component atid sa atin ng Astron, ang official radio set partner ng DZRH, alagang Astron, alagang maasahan. At syempre meron ka rin tatanggapin na grocery bag mula sa ACS at sa DZRH. At ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya kahit gano'ng karaming nabahan, ubus yan. And speaking of labahan, hindi mo nalalabhan, isusot mo na kagad ang pinakabago disenyo ng DZRH t-shirt na minomodelo ng pinakabatang may malalim na dimple na nagtitinda ng bigas. Salamat po, sir. Salamat, idol. Walang anuman, ay, mabalos. Maraming salamat po. Mabalos tayo. Gandang umaga po. Ayan, okay. Maraming salamat. Siyempre sa mga nais manalo na 1,000 pesos na kinubutong sa DZRH, baka kayo nasusunod natin winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bat Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Daming fans ni tatay. Ayan, mayapahaba kakayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Magandang umaga sa mga taga-Arayat. Larry Sigwa, good morning. Lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Buti pa si Kuya Ramon Ulod dyan sa New Jersey ka ba, Kuya? Malamig, pero at least mura gasolina pa nila dun. Maagang nag-ikot naman ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Agora Market sa San Juan City kahapon po ito para inspeksyonin ang presyo at supply ng mga pagkain at iba pang mga pangunahing bilihin. Kabilang sa inspeksyon ng Pangulo kasama ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture, ang Timbangan ng Bayan, Bantay Presyo Bulletin Board, gayon din ang mga fish, meat, fruit at vegetable at poultry section. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel Jr., batay sa isinagawang monitoring, may sapat na supply ng bigas at iba pang pagkain.
Tiniyag din ni Chu Laurel na may sapat na pangunahing farm inputs ang bansa. Pinalawag na rin ang tulong sa mga magsasaka para mapunan ang gastusin sa produksyon at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Sinabi ng kalihim, handa naman ang DA at ang DTI na magpatupad ng angkop ng mga price cap measures. Oras na may masilip na hindi makatarong ang pagtaas sa presyo ng basic necessities at mga prime commodities. Samantala, ibinida naman ni Trade Secretary Maria Cristina Roque na may 21 mga manufacturer nga ang nangakong hindi magtataas ng presyo sa mga basic goods sa susunod na 30 hanggang 60 araw. Tiniyag din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mananatiling matatag ang supply at presyo ng pagkain sa bansa sa kabila ng patuloy na pagsirit ng presyo ng langis sa world market. Binigyan din ito ng Pangulo ng pangunahan niya ang Joint Price and Supply Monitoring ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa Agora Market. Ayon sa Pangulo, nagagawa pa rin panatilihin ang pamahalaan sa normal level ang sitwasyon sa kabila ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa presyo ng petrolyo. Idiniin pa ng Pangulo na may sapat na supply ng pagkain at mga pangunahing bilihin sa Pilipinas kabilang na ang bigas, kaya walang dapat na dahilan para magpanik ang publiko. So far, we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Our vendors are cooperating and they are keeping the prices down at normal from what we were maybe a month ago. Samantala, inatasan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Transportation na magpatupad ng libreng sakay sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, bukod dito ay magkakaroon din ng discount sa pamasahe sa tren, gayon din sa singil ng toll. Iginit ng Presidente na magpapatuloy ang hakbang ng pamahalaan para matiyak na normal at maayos ang pamumuhay ng bawat Pilipino at hindi maramdaman ng publiko ang bigat ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. OTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng bayan sa paggamit ng mga toll road. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Santa Maria, Laguna. Inalampag naman ni House Speaker Faustino D. III ang Department of Budget and Management dahil sa manoy mabagal na pagpapalabas ng pondo. Kasunod dito na maulat na hindi pa na i-release ng DBM ang budget para sa mga mahalagang proyektong pang-infrastruktura at iba pang programa. Ayon kay Speaker D, mapupunta lamang sa wala ang pagpasa ng mga magagandang proyekto sa ilalim ng national budget kung hindi may patutupad ng maayos at hindi naman makakarating sa publiko sa itinakdang panahon. Malinaw naman na niyang handa ang mga mababatas na magpasa ng batas at maglaan ng pondo para sa mga inisyatibang makatutulong sa publiko. Ngunit kailangan ding masiguro ng Kamara na ito'y mararamdaman ng mga benepisyaryo. Pakiusap din ni Speaker D sa Department of Budget and Management gawin ang tama at mabilis ang kanilang trabaho para maimplementa kaagad ang mga programang tutugon sa pangangailangan ng publiko. Dinipensahan ng mga netizen ang pambabatikos ng ilan sa relief packs na ipinamahagi ng grupo ni Senator Bong Go sa mga residenteng nasunugan sa Quezon City. Ito'y makaraang mag-viral sa social media ang isang video kung saan kinikistyon ng isa sa mga nakatanggap ng ayuda kung bakit hindi puno ang relief goods ang balde na pinaglagyan nito. Nagreklamo pa. Komento ng netizen, sana ay magpasalamat na lamang ito sa iniabot na tulong ng senador dahil ang mahalaga naman ay nagpapakita ito ng kahandaang umalalay sa mga nasunugan. Maging ang ilang lokal na opisyal ay pinagtanggol din si Senator Bongo laban sa nila'y malisyosong social media post ng mga kritiko ng senador. Samantala sa halip na buwelta sa issue, nagpasalamat na lamang si Senator Go sa mga opisyal ng barangay dahil sa ipinagkaloob sa kanyang pagkakataon na makapagserbisyo kahit sa abot lamang ng kanyang makakaya.
Magsiservisyo po ako sa inyo sa abot po ng aking makakaya. At bukas po ang aking opisina. Huwag ko kayong mag-atubiling lumapit po sa akin. Literally, ang opisina ko bukas talaga yung pinto. Magandang umaga, Pilipinas! Korte Suprema magdaraos ng kauna-unahang nationwide judiciary fund run sa March 22. Detalye ng balita mula kay Boy Gonzalez sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Magdaraos ang Supreme Court ng kauna-unang nationwide judiciary fund run sa Marso 22 sa 2026 bilang bahagi ng ika-125 anibersaryo nito. Sasagawa ang sabayang takbuhan sa iba't ibang judicial region sa buong bansa kabilang ang Maynila, Cebu, Davao at iba pang lugar na inaasang lalawakan na humigit kumulang sa 7,000 kalahok mula sa hudikatura. Sa National Capital Judicial Region, magsisimula ang fun run alas 4 na madaling araw sa Supreme Court Courtyard sa Padre Paura, Ermita, Daraanan sa Rosa Boulevard. May 4 na kategorya ang takbuhan, 10K, 5K, 3K at 1.25K na sumisimbolo sa ika-125 anibersaryo ng Korte Suprema. Bahagi ng programa ang warm-up exercise, safety briefing at awarding ceremony na inaasang matatapos bago mag-alas 8 ng umaga. Pinapayuhan ng mga kalahok na magdala ng sariling tumbler bilang pagsunod sa no single-use plastic policy ng Korte Suprema. Ang aktibidad ay bahagi ng Strategic Plan for Judicial Innovation o SPJI 2022-2027 na naglalayong isulong ang kalusugan at kapakanan ng mga kawani ng hudikatura. Ito si Boy Gonzalez para sa Disyari, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ingat ka rin dyan. 42 makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, magandang umaga, Ma'am Evan lang. Dyan po sa Las Vegas. Good morning. At sa mga suki nating nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Midnight Singers, dyan po sa San Diego, California. Good morning. Los Junior Bau. Ingat ka dyan, ha? Iginit naman ni Surigao del Sur Representative Romeo Momo na dapat nang madaliin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang pag-iimbestiga at pag-release ng anumang desisyon sa mga nasuspending kontratista dahil sa maling pagkakasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Congressman Momo, mas mainam nang magkaroon ng resolusyon na mag-uubligan sa PICAP na bilisan ang pagsisiyasat para malift na yung suspensyon ng mga lehitimong kontraktor na dadamay lamang sa mga kontrobersiya dahil nga po sa maling-maling coordinates ng mga proyektong isinumite ng DPWH. Giniit ni Congressman Momo, bukod sa nabawasan ng mga kontraktor na nagpapatupad ng government projects dahil sa umiiral na suspensyon, marami ring ilagdang sumali sa mga bidding dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng petrolyo. Bunsod nito, apektado na rin na niya ang mga tauhan ng mga construction company na saklaw naman ng no work, no pay policy. Asa na yung paliwanag ni Congressman Romy Momo? Sana ang pick-up din, well, siguro bago mag-gagawa rin tayo ng resolution, urging pick-up na to expedite the investigations on mga suspended contractors in view of the alleged participations in the construction of flood controls and other structures, no? So, mas maganda siguro ma-expedite nila yung investigation para at least kung walang mga kasalanan, ma-lift up na kaagad yung kanilang mga suspensions para at least madagdagan yung communities of contractors. Magandang umaga, Pilipinas! Most wanted person arestado habang nag-a-apply ng police clearance sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Arestado ang isang 39 anyos na lalaki matapos matukoy na may nakabinbing warrant of arrest habang nag-a-apply ng police clearance sa Police Station 3 Talomo Police Station, Matina, Davao City, Marso 17, 2026. Kinilalang suspect sa alias na Vince na nagtungo sa istasyon upang magproseso ng kanyang police clearance nang lumabas sa sistema na siya ay isang wanted person. Agad na binaripika ng mga operatiba ang kanyang record sa pamamagitan ng National Police Clearance System bago isinagawa
ang pag-aresto sa loob mismo ng himpilan sa Matina Crossing bandang alas 2:11 ng hapon. Napagalaman na may umiiral na warrant of arrest laban sa suspek na inilabas noong 2014 dahil sa paglabag sa Section 16 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan walang inirekomendang piyansa. Ayon sa pamunuan ng istasyon, patunay ang insidenteng ito na epektibong gumagana ang mga sistema ng kapulisan sa pagtukoy ng mga individual na may kinakaharap na kaso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Tingin salamat, John Suter. Babaeng wanted naman na hatulan sa kasong ilegal na droga. Arestado rin sa Dagupan City. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasanid siya kamin sa ating mga kababayan dyan sa Magasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Halos 3 taon ding nagtago sa batas ang isang 42 anyos na ginang na residente ng Barangay Bunuan, Gizet, Dagupan City na nasa kote kahapon pasado alas 11:50 ng umaga sa Barangay Poblacion Oeste sa lungsod. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, ang matagumpay na pagkasakote ng kanyang mga tauhan na pinangunahan ng Police Station 6 katuwang ang City Intelligence Unit, City Investigation and Detection Management Unit sa ginang na kumbiktado ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kinaharap nitong kaso ng paglabag sa Republic Act Numbers 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 upang pagsilbihan nito ang naging hatol sa kanya ng hukuman. Sa ngayon nasa kustodiya ng Dagupan City Police ang ginang at ngayong araw ay nakatakdang ilipat na siya sa BGNP Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Binigyan din naman ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mas pinaigting na due process safeguards para sa mga Pilipino. Ito ay makarang pagtibayan ng Senado ang Senate Resolution number 307 na naglalayong tiyakin ang maigpit na pagsunod sa due process bago isuko ang sino mang Pilipino sa jurisdiksyon ng ibang bansa. Ayon kay Senator Go, dapat linawin ng Korte Suprema ang gray area sa extradition rules para maiwasan ang paglabag sa karapatan ng mga mamamayan. Sinabi pa ng Senador na ang naturang resolusyon na hindi lamang para makataka sa pananagutan kundi upang matiyak na walang Pilipinong mawawala ng kalayaan nang hindi dumaraan sa tamang proseso ng batas sa Pilipinas. Ginawa ni Senator Go ang pahayag ilang araw matapos naman ang unang anibersaryo ng pagkakadala sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga muli sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan sa Japan, sa mga suki nating mga seafarers. Good morning! Baka pabalik na kayo ng Pilipinas. Abay, wag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ito ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng declared na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ang raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Sana naman daw po tangkilikin ng bawat Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 49, makalipas ang alas 4. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Isang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga. NFA Eastern Visayas may sapat na supply ng bigas para ibenta ng tig 20 pesos per kilo. Good news yan. Alamin natin mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32, maupay nga agad Jimmy. Patuloy na nagsusupply ng bigas ang National Food Authority para ibenta ng tig 20 piso kada kilo. Ito ang sinabi ni NFA Eastern Visayas Regional Director Jasmine Lintag. Ayon kay Director Lintag, kada bodega ng NFA sa buong Eastern Visayas, ang Food Terminal Incorporated ang kumukuha ng bigas. Nasa mahigit 50,000 sakong bigas ang available ngayon sa mga bodega ng NFA at mahigit 308,000 sakong palay naman ang naka-stock para ipagiling. Ito ang tulong ng pamahalaan para makabili mga residente sa Eastern Visayas ng murang presyo ng bigas dahil tumaas ng mga presyo nito sa palengke. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Jimmy. Dalawang pares ng mag-live-in partner na magkasabwat sa pagbebenta ng illegal drugs. Nasa kote naman sa bayan ng Abukay at Orion, Bataan. Detalye mo na kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Puspusan ngayon ang pagtugis ng mga otoridad sa mga sangkot sa illegal na droga. Dalawang magpares na mag-live-in partner ang matagumpay na nasa kote sa kanilang illegal na pagbebenta ng droga sa bayan ng Abukay at Orion, Bataan. Unang naaresto ang mag-live-in partner sa Barangay Gabon, Abukay. Nakumpiskahan sila ng 3.38 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 22,984 pesos. Ang mga nadakip ay nasa edad 27 ang lalaki habang ang babae naman ay 24 anyos. Nakapwa sila may mga anak sa unang mga asawa. Sumunod na naaresto ang mag-live-in partner sa Barangay Puting Buhangin, Orion, Bataan. Nakumpiskahan naman sila ng shabu na nasa 0.23 gramo na nagkakalaga ito sa 1,564 pesos. Ang mag-live-in partner ay nag-iedad sa 42 ang lalaki habang ang babae naman ay 50. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng mga sumbong sa illegal na gawain ng mga ito sa pagbebenta ng droga. Kaya nang i-verify at positibong mga nagbebenta umano ito ng droga sa kanilang mga lugar ay dito na ikinasa ang operasyon na nag-result
resulta sa pagkakahuli ng mga sospek. Naharap sila ngayon sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay Kayungan sa mga suki natin dyan sa Pampanga. Municipal Councilor sa bayan ng Paglat, Maguindanao del Sur, patay sa pamamaril. May paalap si Jun Di Makutak, Aris 19. Jun, good morning. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Dead on the spot dahil sa mga tama ng bala ang isang municipal councilor sa bayan ng Paglat, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, ang biktima ay kinilalang si Samson Kitalok. Nabatid na alas 6 ng umaga, nakitang may mga kausap ang biktima sa labas ng kanilang pamamahay sa Barangay Poblasyon. Maya-maya pa ay magkakasunod na putok ang narinig sa lugar, kasunod ng pagkahandusay ni Municipal Councilor Kitalok. Sa initial information ng Paglat Police Office, may armado umanong kalalakihan ang lumapit sa biktima at ito ay binaril. Si Councilor Kitalok ayon sa mga taong natulungan nito ay madaling lapitan sa panahong may nangangailangan ng tulong. Kahit personal na sasakyan umano nito ay maaaring mahiram ng kanyang mga kababayan lalo na sa panahon ng emergency. Sa pahayag mula kay Paglat Chief of Police Captain Nelson Pedrico, nakikipagtulungan ang lahat ng sektor sa kanilang munisipyo sa isinasagawang imbestigasyon ng kapulisan. Hangad nilang mabigyang hustisya ang sinapit ng biktima. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun. Sukran. Showbiz muna tayo. Si Rod Navarro Jr. aminadong nasaktan sa mga pag-question sa kanyang pagkatao. Ba? May ganun? Alamin natin ang detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Nagpupuyos ang galit ngayon ni Rod Navarro Jr. dahil sa mga akusasyon, mga pagbibintang at pagdududa. Hindi raw ito tunay na anak ng yumaong Rod Navarro Sr. Sinasabi na ginagamit lang daw ni Rod Navarro Jr. ang pangalan ng komedyante para ito sumikat. Hamon nga sa kanya, maglabas daw ng dokumento o birth certificate para mapatunayan na siya nga ay anak ng yumaong Rod Navarro Sr. Nang makausap natin si Rod Navarro, sabi niya, wala raw siyang dapat patunayan. Bukod sa may birth certificate siya, ay marami siyang naging ninang sa showbiz world. At isa na nga rito ay si Divina Valencia at marami pang iba. Ayon kay Rod, hindi na siya kailangang magsalita pa dahil sobrang nadurog na siya at ang naturang usapin ay nakaharap na ngayon sa korte. Kaya hindi na siya kailangan magsasalita, sa korte na lang daw sila magkita-kita. Ang sama ng loob nitong si Rod Navarro Jr. nang dahil sa alitan nila ni Coco Martin ay nadawit ang kanyang hanap buhay. Agad-agad daw siyang tinanggal sa mga series at iba pang racket sa showbiz. Hindi daw niya alam kung bakit. Bakit siya dinudurog gayong nagsalita lang naman daw siya kung ano ang totoong nangyari. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bobo. Maraming salamat, Morley. Arestado naman ang dalawang individual na nagpanggap na mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue para makapangikil ng pera sa Quezon City. Ayon sa PNP-CIDG, naaresto ang mga suspect na sina Roberto Nolasco at Bobby Bailosis sa ikinasang entrapment operation sa isang restaurant sa Quezon City. Napagalabang nakapangikil pala ang mga suspect na mahigit 1.6 million pesos mula sa isang negosyante matapos silang magpakilalang BIR agents na dalubhasa daw sa real property tax documentation. Ganman nadiskubre na hindi pala konektado ang mga ito sa BIR at peke din ang ini-issue nilang mga dokumento. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PNP-CIDG sa Quezon City ang mga naturang fake agent ng BIR para sa kaukulang disposisyon o pagsasampa ng kaso. Pero ito hindi ho fake.
kahapon po may natanggap tayong reklamo tungkol po dito sa isang taxpayer na pati nung panahon ng COVID may assessment na sinisingil sa kanya. Oo. Tapos sa kabila ng kanyang pagbabayad na ng 20% ng pauna doon sa assessment sa kanya, ginarnish pa rin yung kanyang ari-arian. Aba, sumulat na ito kay Commissioner Charlito Martin Mendoza sa pamamagitan ni OIC Assistant Commissioner for Collection Service Rosario Padilla. Inireklamo itong si Josephine Paragas, Chief ng Collection Division dyan po sa Pampanga. Bakit nga ganun? Willing naman ho ang taxpayer na magbayad. Bakit pa bago-bago yung mga patakaran? Pangalawa, nung panahon ho ng COVID, suspended nga po yung panininga. COVID nga wala ngang negosyo di ba? Mantakin nyo pati ho nung mga panahon yun, meron ho siyang assessment, di ba? At dahil sinisingil siya ng 38 million yata, kung hindi ako nagkakamali, sinisingil ho siya ng 38. Sabi niya, saan ko naman nanakawin yun? Di ba? Ultimo yung mga sasakyang naibenta niya, inassess pa. At kasama sa ginarnish, sabi niya, minsan gusto ko na magpakamatay. Wag ho. Diba? Kasi sabi niya, hindi ko maintindihan dito sa Pilipinas. Gusto mong magbayad ng tax, Commissioner Mendoza, paano makakakota? Diba? Hindi nyo ina-actionan diba, binabanggit ko na nga sa inyo, eto din, nireklamo yung si Douglas Rupino dyan po sa Cebu. Pinagmamalay ka nito, bata daw siya ni Secretary Frederick Go. Kaya hindi daw siya pwedeng masaling doon basta-basta. Matakin mo, hindi naman large taxpayer, kinaklasify na large taxpayer. Bakit o kanyo? Yung mga large taxpayer kasi ina-advance na nila yung kanilang koleksyon. Sinisingil ito. Sabi nila, yung nagdaang administrasyon, yung administrasyon ni Commissioner Lumagi, na-advance na kami na singil sisingil. Ito ngayon, crisis. Paano naman kahit na singilin nyo kami ng sobra-sobra, advance, saan kamay ng Diyos namin huhugutin? Unahin na muna namin pasweldohin yung mga tao kaysa sa pagbigyan yung mga hinihiling nyo para lamang makakota kayo. Ayan Commissioner Mendoza, akala ho natin magkakaroon ho ng pagbabago dyan sa inyong tanggapan. Mukhang nagbago lang yung assignment ng mga tao, yung mga tulisan, na-reappoint, nalipat, kaya yun, tuloy pa rin ho ang ligaya. Sabi ng iba, mahirap na matsugi ngayon. Bakit? Hindi pa ako nakakakota. Magandang umaga, Pilipinas! Alam nyo, ano yung kota nyo? Hindi pa sila nakaka-recover nung kanilang ginastos. Ko, para saan sila gumastos? Bakit naman? Anyway, Commissioner, tingnan ho naman niyo ito. Patakin ho ninyo, taxpayer na yung nagre-reklamo, gustong magbayad. Diba? Sabi nila, under the law, allowed pala yun, 40% nung na-assess. Nagbayad na ng 20%. Nang babayaran ng kompleto? Hindi, bayaran nyo 100%. Ay, sus, may ginoong buhay ito. 4 na minuto na makalipas sa 5 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactestrein plasma. Galing po ito sa mahabang clinical trial at hindi po testimonial, hindi po kwentong kutsero, kundi human clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrein plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan ng commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Siyempre, ang ultabayo, pagka nakatulong sa atin na ma-achieve natin magandang tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod, at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. I-check po ninyo, pwede kayo mag-message sa 0931-033-2871. I-text po ninyo ang inyong mga concerns sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Mesco Drug, HB1 Plus Pharmacy at Curamed. Ngayon, kung kayo bibili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate.
Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH FDA SEPRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! 5:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Thursday na ho tayo ngayon, March 19, 2026. Para ho doon sa mga magtataka mamaya bakit hindi na-adjust ang pamasahe. Medyo binawi ho muna ng Pangulo yan, ha? Kaya suspended muna. Alamin muna natin ang lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Kasama natin si Janelle Dominguez. Ma'am Janelle, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel, at magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Tuluyan pong humihina pa po ang northeast monsoon at ito'y umiiral na lamang dito sa may northern Luzon. Dulot nito, asahan po natin ang maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Sa Ilocos Region naman at Batanes, magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawirin na may mga isolated light rains. For Metro Manila, the rest of our country, unti-unti na po tayo nakakaranas ng init at alinsangan. Lalo na sa tanghali hanggang hapon, mababa naman po yung chance ng mga pag-ulan. Kung meron man po, isolated rain showers lamang ito o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po, patuloy na pong humihina ang ating northeast monsoon hanggang sa mga susunod na araw. Kaya inaasahan na rin po natin posibleng easterlies na or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko ang iiral sa buong bansa natin. At pagdating ganito na po, posible na rin po tayo maglabas po ng start ng ating tag-init sa mga susunod na araw. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Janelle Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Janelle Dominguez mula sa Pag-asa. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan sa Daraga Albay. Maayong buntag sa mga tigpamiraw nato sa Kinapawan City. Magandang umaga sa mga taga-Alberta, Canada. Magandang umaga, Pilipinas! Suspensyon ng taas pasahe, suportado ni Senator Sherwin Gatchalian. Detalye ng balita mula kay Raymond at Paz, Harris 28. Raymond, good morning. Suportado ni Senador Sherwin Gatchalian ang kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang pagtaas sa pasahe. Ito ay temporaryo lamang dahil inflationary ang epekto ng pagtaas sa pamasahe sa transportation sector. Paliwanag ni Gatchalian, kapag itinaas kasi ang pamasahe ay tiyak na magtataasan ng lahat. Itataas ng mga manufacturers ang presyo ng kanilang mga produkto. Ang mga manggagawa naman ay hihingi ng dagdag sahod para may pambayad sa itinaas na pamasahe. Giit ni Gatchalian, temporaryo lang ito upang bigyang daan ang mga UDA program na pamalaan gaya ng Pantawid Pasada program. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Pag nagtaas ng fare hike, sigurado ako itataas ng mga manufacturers yung kanilang produkto. No? Kasi pass on yan eh. Magkakaroon ng pass on. So inflationary talaga ang fare hike kasi mga empleyado hihingi rin ng additional sweldo para bayaran yung kanilang fare hike kasi tataas. So hindi naman to pangmatagalan na
suspension. So temporary lang to para mabigay yung mga ibang mekanismo tulad ng pantawid pasada at iba pang mga direct subsidies. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Mamaya makakausap din natin si Brian Posadas mula sa TX Health Ventures. Alamin naman natin anong impact po nitong mga pagbabagong ito sa presyo ng gasolina at kaguluhan dyan sa Middle East sa healthcare, sa presyo ho ng gamot. Mamalengke muna tayo. Nasa Port Avenue Market ngayon sa Caloocan si Edwin Duque, Aris 23. Edwin, good morning. Buntag, Kuya Edel, hindi na napigilan sa pagtaas ng presyo ng karami ng baboy, particular na dito sa Port Avenue. Dahil yung tumas na ng 300 yung iba at napili 280 yung iba dito sa Caloocan, Kuya Edel. 330 naman itong presyo ngayon dito sa Port Avenue. Ang pork chop ay 220, ang giniling 220 at UTP ay 330. Yung lempo, ito mas na rin ng 20 pesos, 380 pesos. Itong cutting na napili pa rin 500, parito apektado at 470 pa rin ang presyo ng baka. Ang bangos AGL ay tumas na 20 dahil nito nakarang araw yung presyo dito, lalo na itong galing ng bangos sa Batangas ay 220. Ayun ay 240 pesos. Ang tilapia ay 140. Ang galing ng Batangas din at galing ng Bulacan, 100 hanggang 110 pesos. Ang galunggong naman ay 280 pesos. Mula sa dating 240, 300 ang yellowfin. Ito pusit lumot. Ito yung malalaki. 180 hanggang 240. Ang pusit kalawang, 190. Ang pangkalamaris naman ay 300 pesos. Itong shrimps, 400. Ang pinakababa ngayon, mula sa dating 320. Ang kasunod nito ay 520. Pero 1,000 na tapos pinakamalaki, kung lang pas, isang dantal ay 1,200 pesos. Sa ibang isda ay hindi naman tumaas yung presyo. Sa presyo ng gulay, ang pipino 120, ayote 200 pesos. Napakalaki na yung tinaas. Ang palaya ay 160 pesos. At yung magandang bagong ani, merong 170. At kalabasa 60 pesos, kamatis 50 hanggang 100 pesos. Abang itong labanos, 100 pesos. Ang talong, 60 hanggang 100 pesos. Alos sa 40 tinaas itong talong. Abang itong luya naman ay 160. Wala sa nating 140. Sibuyas, ito medyo hindi pa gano'ng gumalaw sibuyas. Ito bawang. Abang repolyo naman ay sinipan na rin hanggang 100 pesos bawat kilo. Yung carrots ay 160. Ang siling laboy na Huigel ay nasa 300 plus natin 50. Pero namang hindi pa rin nagtataas pagka-presyo. Ang ibang presyo ng gulay, tulad ng galing na bagyo, bigyan tumaas at 20 pesos bawat klase ng gulay. Ang presyo naman ng prutas, saging lamang yung nasa natin may pagtaas. Ang saging laktan ay 100 plus natin 90. Habang 80 naman itong presyohan ng natondat. Sa presyo ng bigas, ang bachelor wala sa dating 56, ngayon 58 pesos. Ang Pandelicious, 58 o 59 naging 61 pesos. Ang brown rice 58, Asmin 54, ang mga red rice 61, yung Japanese rice 57. Itong malagkit ay makakabili ka pa rin ng pula 58, kusundan ng 80 at pagkakataas ay 100 pesos. So yan, ting price laboratory na report sa Port Avenue. Dagan salamat, Edwin. Magandang umaga, Pilipinas! Gusto ba naman ninyong ma-absorb ng gusto ng katawan ng tao yung pong lycopene? Ang lycopene po ay cancer fighting may cancer fighting component na makukuha sa kamatis.
isabay daw natin yan sa pagkain ng avocado. Ayan. Tataas ha. Eating tomatoes and avocados together can increase your absorption of cancer-fighting lycopene by over 400%. Maganda umaga, Pilipinas! Paano nga ba ito? Ano magiging impact ho nitong presyuhan ng langis sa world market na kanina sabi ni Joy June, $108 na per barrel sa Amerika? Alamin natin mula po sa eksperto pagdating ho sa mga gamot. Si Boss Brian Posada. Sir Brian, good morning. Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga nanonood sa atin sa Magandang Umaga Pilipinas. Alam ko katatapos lang ng convention ng mga pharmacies. So, anong napag-usapan doon? Actually, Doc, ang convention ng mga pharmacists will be on April. April pa ba? Sa Vigan, Ilocos Sur. Ang magkakaroon ng convention in the coming days is the Drugstore Association of the Philippines. Yan, Wow. sila ang magkakaroon ng convention, yes. Saan yan? Usually, ang nakikita natin convention ngayon, yung mga summits yan, ng mga pharmaceutical companies at the start of the year. Kailan yung convention ng summit ng mga drugstores? I forgot the exact date, pero this month ata siya sa may Manila Hotel. Okay. And for sure, ang isa sa mga pag-uusapan, presyuhan ng gamot. Yeah, madalas sa pag-uusapan yan kasi marami namang factor talaga, no, bakit yung presyo ng gamot natin sa Philippines is also higher, no, than other countries. And hindi naman yan yung kumbaga parang gusto lang ng mga retailers natin, no, na sorry, the convention is few days from now, no, 27th days up. Anyway, balik ako. So, ang mga drugstores naman natin, hindi naman din sobrang laki ng margins niyan, Kong Angel. Tapos, ang problema natin sa mga drugstores, hindi naman din nag-i-stock yan ng sobrang daming gamot. So, very volatile yung presyo niyan. Kapag biglang nagkaroon ng pagtataas yung manufacturer, mapipilitan magtaas ang mga drugstores. Now, ang isa sa biggest factor na kino-consider ngayon that would likely affect the pricing of medicines in the Philippines is the logistics cost. Alam naman natin, taas ang krudo, tataas yung delivery cost, no? So from manufacturer kasi yan, usually from your manufacturer or importer, yung mga warehouse nila, pupunta yan sa mga wholesalers and then papunta sa mga probinsya. Ngayon, mas tinitingnan natin na baka mas malaki ang impact sa nasa probinsya kasi coming from the Port of Manila or Port of Cebu, aside sa land transfer, no, dinadaan yang iba sa barko. So, meron ding crudo ulit doon. So, talagang tataas yung logistics natin in terms of delivery. Ang challenge natin, Kong Angel, and this is what other people may not fully understand, no, kung bakit ang precious ng gamot sa Pilipinas mas mataas kasi very dependent tayo with import. Most of our medicines are imported, no? Malaking bahagdan ng medicines natin imported, yung finished goods. Ang classic din dito, Kong Angel, yes, may mga planta tayo sa Pilipinas, pero yung mga planta natin, ang ginagawa niyan, kumukuha din yan ng active ingredients sa ibang bansa at dinadala rito sa Pilipinas. So, ang factor ngayon na sinisilip natin aside from the dollar sa presyo ng crudo is the dollar exchange rate. Hindi nakikita bumabagsak yung peso, right? Ang taas na ngayon ng 1 peso to a dollar. So, ibig sabihin, yung cost natin na pag-import ng active ingredient also affects the production cost. Aside sa fact na yung mga planta natin gagamit din yan ng kuryente, gagamit din yan ng gasolina para mag-produce. Kung Angel, ang isa pa, no? Ang oil kasi na naaapektuhan ng matindi sa giyera ngayon sa Middle East, hindi lang yan sa logistics, hindi lang yan sa electricity. Yung ibang, ang tawag natin dito yung mga oil derivatives, no? Yung mga petrochemicals na tinatawag natin, yung solvents, yung mga reagents, yung pag-synthesize ng active pharmaceutical ingredients, it's an oil derivative. So, ibig sabihin, kapag nagtaas ang crudo sa global market natin, even yung solvents na ginagamit sa mga gamot, sa reagents, tataas din yan. No? Bukod sa gagamit sa production,
kagamit sa excipients. Yung mga excipients natin, kagaya ng paraffin, petroleum jelly, propylene glycol, even yung coating ng tablets nila, even yung capsules natin na parang yung ibang capsules natin, meron din, no? Meron ding component na oil derived. Plus the packaging materials, no? May plastic tayo, may blister pack, may bottle, lahat yan kasama yung cost niyan na posibleng tumaas sa pagtaas ng langis. So hindi lang transportation yung pinag-uusapan natin, store operation, kasama rin again yung mismong manufacturing. To be very honest, Kong Angel, no, marami ng planta rin ang nag-advise ng potential na increase on their cost. By how so, much? Pagka ganyan, By how much? Magkano pinag-uusapan? Nag-a-advise yung sa amin, no, yung sa amin specifically, nag-advise pa lang siya na posibleng mag-increase pero hindi pa ma-define kung gaano kataas yung magiging increase. Kasi binabasa pa yan kung ano yung magiging total effect sa production. Pero hindi naman yan outright. No? Kasi meron pa namang buffer stocks yung mga yan. Kumbaga, sa butika, more or less, meron kang 30 to 45 days. Kapag malaki-laki yung butika, minsan 60 days pa yan. Ang warehouse, meron pa rin yung inventory. Siguro mga 30 to 45 o minsan 60 din, plus sa planta. No? So, yung mismong main hub, kung saan kinukuha yan, meron pa rin namang stocks yan. So, sa ngayon, ang posibleng magkaroon ng effect sa presyo is the logistics. Pero once we have a longer war, at matagal na hindi bumaba yung presyo ng crudo natin at tumaas na pati production cost natin, magre-ripple effect yan, Kong Angel. So, medyo binabantayan namin kasi medyo nakakaawa rin naman ng bayan, no? Kapag ka nagtaas pati presyo ng gamot, nagtaas presyo ng bilihin, mas mahirap ngayon magkasakit. So, yan yung binabantayan natin. And hopefully, hindi naman tumagal para at least, kumbaga, yung impact man sa presyo ng gamot, more on the logistics side. Pero pag nagtagal yung ganyang presyo, pati production side for sure, medyo malaki ang tama. Yan ang problema kasi yung mga oil derivatives na yan, usually saan natin kinukuha yung mga oil derivatives na yan? Hindi naman siguro sa ibang Middle bansa din. Hindi naman sa Middle East. Sa ibang bansa din. Usually, India. India, Japan. Pag yung mga yung mga excipients, India, Japan, iba-iba na yung source niyan, no? Pero most of our finished goods is also coming from India. So yung shipment cost going here, yan yung posibleng tamaan dyan, no? But of course, we don't know fully gaano katagal Pagka tumagal ng husto to, may tama at may tama talaga. Kaya bawal magkasakit. Hindi tayo dapat magkasakit sa mga panahong ito. Palakasin nyo ang inyong immune system. Ayan, ha? Sabi nga sa inyo, kailangan... Yun din, Kong Angel, sabi nga namin kami, dahil alam natin, no, kami sa Theoxis, dahil alam natin na meron talagang ganitong posibleng problema, mataas yung presyo ng crudo tapos magkakasakit ka pa, mas kawawa, no? So that's the reason why sabi namin tayo for Theoxis, let's do some cost cutting measures for now, tapos para hindi mag-increase ng price, no? So hopefully ma-sustain natin. So we're not increasing price hanggat kaya. Ay, salamat. So we're not increasing price kasi I think kaya pa naman namin in the next 6 months na walang increase. No? Wag lang na tumagal ng husto yung war. No? Pagka tumagal yan, hindi na namin mapapromise after 6 months. So let's see. Let's hope and pray. Oo. Basta't importante ho, palakasin ho ninyo, i-boost ho ninyo yung inyong immune system. Matulog ng eksakto. Di ba? Sa tulog ho, marami hong matutugunan yung mga problema ng araw-araw na kinakaharap natin kung may saktong tulog. Ha? May sapat na tulog, may sapat na pahinga. At kung gusto nga ninyo ma-achieve ang magandang tulog, alam na this, mag-ultabayo. Ayan. Hindi, no kidding aside, ha? Yung iba gusto maglakad na lang, kaya lang masakit yung tuhod. So kawawa naman. So that's why we have Ultaflex. Yeah. Ayan. So anyway, basta sinasabi ho ni Sir Brian dito, i-boost natin ang ating immune system because ngayon sa mga panahon ito, ang kinakailangan ho natin huwag munang magkasakit. Pagka nagkasakit ka, mauospital ka. Di ba? Ganun din, hahaba ang litaan niya po ninyo. Pinakamainam na rin, palakasin natin ang ating immune system. Brian, maraming salamat for joining us. Thank you, Kong Angel. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Ang good news
within the next 6 months, hindi ho sila magbabago ng presyuhan. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga San Antonio, Zambales, may buntag sa matig paminaw nato diyan sa Butuan at sa Ampatuan, Maguindanao. Oras sa buong kapulungan, 25 na makalipas ang alas 5 na umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Pinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Pwede nating baunin proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa household use. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improvement alcohol. Ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge and other cleansing bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, book na sa mahabang panahon. Mabibili ito sa anumang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Nagpapasalamat po si Mayor Seni Sarmiento Mendoza sa lahat po ng mga nakiramay at nakipaglibing sa kanyang yumaong kapatid na si Attorney Renato Rene Sarmiento ng Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Mayor Seni, muli nakikiramay ho kami sa inyo at nagpapasalamat nga si Mayor Seni, si Dr. Seni sa mga nakiramay at naghatid sa huling hantungan sa kanyang kapatid. Good morning, Ambassador Hariang Ping, at magandang umaga din kay Justice Energito, kay Justice Mac De Leon, Justice Raul Villanueva, at kay Ma'am Sally, Tita Sally, mama po ni Justice Raul Villanueva. Good morning, ingat po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! DBM kinalampag sa delayed release ng pondo na nakakapekto sa paghatid ng serbisyo sa mga mamamayan. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rugunana, Rights 12 para Milky. Pinamamadali ni House Speaker Faustino Didi III sa Department of Budget and Management ang release ng pondo kasabay ang panawagan na ang paggabalam ng mga serbisyo ay nakaapekto sa ating mga kababayan. Ginawa ni Di ang panawagan sa DBM sa kanyang closing speech bago mag-join ang sesyon ng Kongreso para sa Lenten break. Apelan ni Di sa DBM na bilis-bilisan ang trabaho para maipatupad na ang mga programang sasagot sa pangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga rehiyon. Gate ni Di, huwag sayangin ang oras at huwag paghintayin ang taong bayan. Ayon kay Di, ginawa ng Kongreso ang kanilang tungkulin na agad na maipasa ang pambansang budget para mapondohan ang mga programa ng gobyerno. Anya, hindi na ipatutupad ang serbisyo kung hindi nakararating sa mamamayan. Narito si House Speaker Faustino Didi III. Sa mga kaibigan natin sa DBM,
Ayusin niyo naman ang inyong trabaho. Bilis-bilisin niyo naman ang inyong mga pagkilos. Gawin niyo naman ang inyong mga tungkulin para maging maayos at may patupad na ang mga programang sasagot sa kasalukuyang pangangailangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga reyon. Ako si Mildred Guna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. May bago ng Deputy Speaker ang mababang kapulungan ng Kongreso. Sinapangasinan Representative Maria Rachel Arenas, Cebu Representative Vincent Franco Frasco at Bacolod City Representative Alfredo Albi Benitez. Ibinoto sila ni-nominate sila ni Majority Floor Leader Sandro Marcos. Inaprobahan naman ng plenaryo at ni House Speaker Faustino Boji D. Magulit ang Deputy Speaker na dati si Frasco pero hindi ito nakabalik ng 20th Congress kung saan hindi ito pumirma sa manifesto para suportahan si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, nilinaw naman na mananatili bilang independent bloc nilinaw nito na mananatili silang independent bloc at hindi magiging parte ng minority o majority group. Showbiz na nga muna tayo. Katniel, masaya na daw sa kanilang buhay pag-ibig. Yan ang babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Kanya-kanya ng paandar ang dating magkasintahan at magka-love team na Katniel sa kanilang love life. Ilang beses nang spotted sa mall si Catherine Bernardo kasama si Mayor Mark Alcalan ng Lucena City. Wala pa rin silang sinasabi o inaamin sa kanilang relasyon pero hindi lang minsan kundi ilang beses silang nakikitang magkasama kaya lalong pinag-uusapang sila na nga pero iniiwasan itong sagutin ni Catherine Bernardo. Si Daniel Padilla naman ay naliling kay Kyla Estrada at ilang beses na rin silang nakukunang magkasama. Merong sa mall, sa charity works ni Daniel na sinusuportahan ni Kyla, nagbakasyon sila out of town at ang latest ay sa birthday party naman ni Kyla na kumanta pa roon si Daniel. Pati ang mga kapatid ni Daniel ay nandun din na nakili-celebrate sa aktres. Kaya mukhang masaya na ang Katniel sa kanilang love life at lalong nawawala ng pag-asang magkasama sila muli sa isang proyekto. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga sa mga taga-barangay in Guadalupe, Inupacan, Leyte. Taon pa lang gano'n na Inupacan. Sa mga taga-Quezon, naku, maraming salamat po sa inyong pinoproduce na cacao beans, ano ha? Natulong po ni Dr. Helen Tan yung pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Yan po ang brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available ito sa 0919-095-5935 o dili kaya i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Nandun po yung listahan ng mahigit 10 variants ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Kaya pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay tangkilikin ng mga Pinoy. Magandang umaga, Pilipinas! 39 makalipas ang alas 5. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng
1,000,000 pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1,000,000 pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na Pilipinas. Magandang umaga sa mga taga Katbalogan, Samar. Oy, happy birthday kay Joey De Guzman. Kuya Joey, happy birthday. Nananakita ba yung kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex sa isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakilad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ayan, ha? Ang Ultraplex ay hindi po gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Palalawigin pa ng Commission on Elections ang filing ng application ng mga political party at organisasyon para naman sa Bangsamoro parliamentary elections. Sa sesyon kahapon, pumayag ng COMELEC Anbank na i-extend hanggang April 6, 2026 ang paghahain ng application bunsod ng inaasahang paghihigpit sa operasyon, mobility at access sa government services dahil naman sa Idul Fitir at Semana Santa. Batay sa orihinal na schedule, nakatakda sana sa March 17 hanggang 20 ang registration para sa mga political parties habang March 16 to 23 naman ang para sa sectoral organization. Sinabi ng COMELEC layo ng naturang extension, mabigyan ang mga registrant ng sapat na oras para repasuhin at mag-comply sa mga requirements sa ilalim ng bagong implementing rules and regulation ng poll body. Armed Forces of the Philippines suporta sa pulisya sa mangyayaring transport strike ngayong araw. Detalye mula kay Ejal Paro sa RH52. Ejal, good morning. Kuya Ejal, handang i-deploy ng militar ang mobility assets nito sakaling kailanganin. Kasabay ng nationwide transport strike ng grupong Piston ngayong araw. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, hahayaan muna nila ang lead agency na Philippine National Police para sa seguridad habang susuporta naman sila sa MMDA at Transportation Department para sa anumang tulong sa libreng sakay. Tiniyak ni Padilla ang mahigpit na ugnayan ng AFP National Capital Region Command o NCRCOM sa NCRPO ng PNP upang i-monitor ang anumang posibleng banta. Sa bahagi ng NCRPO, halos 10,000 pulis ang itinadeploy ni PNP Chief Police General Jose Melechio Nartates Jr. upang pantayan ang transport strike at tigil pasada. Bahagi ito ng 85% na deployment o buong perso ng pambansang pulisya na ready umano para sa police possibility. Depende sa magiging sitwasyon sa iba't ibang rehiyon. Samantala, Kuya Angel, sitwasyon sa mga lansangan ngayong umaga, maluwag pa sa EDSA San Juan southbound hanggang sa may Ortigas, papasok gayon din sa may Pasig Boulevard at baging dito sa A. Mabini kung saan tayo naroroon. May mga nakikita pa tayong jeepney sa kabila ng bantang tigil pasada. Pero dito sa area ko, nagsisimula na mag-set up ang ilang rallyista sa kanilang programa na maagang sisimulan, partikular dito malapit sa Plaza Rizal sa lungsod ng Pasig. Ako si Edniel Parrosa, Razor H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, ilang vegetable farmer daw po ng Bulacan tigil na muna sa pagtatanim. Hala, bakit?
Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Inulat ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na ilang vegetable farmer na sa Bulacan yung tumigil muna sa pagtatanim sa gitna ng mahal na petrolyo. Ayon kay KMP Secretary General Ronnie Manalo, napilitan naman yung iba na mangutang muna para makabili ng gasolina upang mapaandar yung kani-kanilang water pump doon. Pumalo na anya sa 200 piso ang kada galon ng gasolina para lamang yan sa isang araw o 600 piso kada linggo at pinangangambahan pang tumaas yan. Sabi ni Manalo, lalong naghihirap ang parehong mga magsasaka at mga mangingisda sa domino effect ng mahal na petrolyo dahil lalong nagmahal yung farm input at transportasyon. Tinawag ng grupo na full-blown economic crisis yung nararanasan ngayon pero masyado nilang mabagal yung aksyon ng gobyerno at kulang yung 2,325 piso na ibibigay ng Department of Agriculture sa 4.17 milyon na mga magsasaka at mangingisda. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. 5:51 ang oras sa buong Kapuluan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
5 minuto na lamang bago mag-aces na umaga, inabsuelto ng Commission on Elections si Senator Rodando Marcoleta sa mga kasong may kinalaman sa paglabag sa election laws. Sa resolusyon ng Comelec Bank na may petsang March 18, pinagtibay ng poll body ang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department ng Comelec. Itigil ng fact-finding investigation laban sa senador. May kaugnay nito sa hindi pagkakatugma ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at ng kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE noong nakalipas na eleksyon. Sinabi ni Marcoleta na nakatanggap siya ng 75 million pesos na kontribusyon mula sa mga kaibigan ngunit hindi dineklara sa kanyang SOSE. Iginit ng senador may tuturing na personal funds ang donasyon ng pera dahil natanggap niya ang pondo isang buwan bago pa man ang opisyal na campaign period. Binigyan din pa ni Marcoleta na batay sa tinatawag na Piñera Doctrine, itinuturing lamang na kandidato ang isang individual sa pagsisimula ng campaign period. Nag-adjourn na ang sesyon ng Senado kahapon para sa kanilang Holy Week break. Ngunit bago ito, niretipikahan muna na mataas na kapulungan ng panukalang pagre-reset ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM elections. Pinagtibay din ng Senado ang Bicameral Conference Committee report sa naturang panukala na nagtatakda ng kauna-unahang BARM poll sa September 14. Nakapaloob din dito na ang mga susunod na BARM elections ay sasagawa na kasabay ng national at local elections simula sa May 2031 at gaganapin kada 3 taon. Mahigit na sa 59,000 na mga tricycle drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na ayuda mula sa pamahalaan sa ilalim ng Fuel Subsidy Program upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda sa iba't ibang lungsod. Target nitong makumpleto ang pagbibigay ng ayuda sa lalong madaling panahon. Positibo naman si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian. Malaking tulong ang cash aid para sa mga driver lalo na't umabot na ng hanggang 40 o hanggang 50% ng kanilang kita ang napupunta sa gasolina. Tiniyak naman ang ahensya na palalawakin pang programa sa mga susunod na araw upang isama ang iba pang sektor tulad ng mga TNBS driver, mga motorcycle taxi drivers, jeepney operators at mga delivery riders. Target ng pamahalaan na maabot ang humigit kumulang sa 139,000 beneficiaries bago sumapit ang Holy Week. Ay magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Hong Kong. Aabot naman ng 180,000 personnel ng Philippine National Police ang ipakakalat upang matiyak ang kayusan ng kasadong nationwide transport strike ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randall Tuanio, bukod sa police visibility, natasan na rin ang mga pulis na magbigay ng libreng sakay gamit ang mga mobility assets ng pambansang pulisya para sa mga commuter na posibleng ma-stranded. Inanunsyo ng Transport Group na Piston ang kilos protesta ngayong araw bilang pagtutol sa sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo dulot naman ng tensyon sa gitnang silangan. Kahapon nga po, binawi din ng Pangulo yung naging direktiba pasyaho ng LTFRB na taasan ang minimum fare. Alam mo ninyo, kaya sabi nga ni Senator Amy, wala ba kayong chat group? Hindi ba kayo nag-uusap-usap? Alam mo ninyo, kung day one pa lang, pinulong na kagad yung National Security Council. Di ba? Kasama yung mga senior, yung mga elders, no? Mga dating Pangulo, mga dating Vice Presidente. Tsaka yung mga yung mga talagang nakakaalam na mga dapat gawin, di ba? Hindi bara-bara yung ating desisyon. Hindi tayo papalit-palit ng desisyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa naman. Ay, naku, hindi pa rin. Kaya tayo pupulutin ito, no? Basta kanina, ang balita ni Joy John, tumaas na ng $108 per barrel ang presyo ng langis sa Amerika. Adasya, sige, paalam na ho muna tayo. Susunod na ho 2x2. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang oras sa buong kapuluan, 1 minuto na lamang bago po mag-aces ng umaga. Ang ating quote of the day ay mula po kay sa Greek philosopher na si Plato. Ang sabi niya, most people are not just comfortable
in their ignorance, but hostile to those who point it out. Ay, wala. Bato-bato sa langit. Ang tamaan Magandang umaga, Pilipinas! 6 na ng umaga ang oras sa buong kapuluan.